Okay, bago ho ako mag-umpisa sa English episode natin, gusto ko ho itong i-grab yung opportunity para erase yung attention ng mga viewers ko sa live, no, na may mga pagkakataon na hindi ko mabasa yung dates or information na pinopost ninyo doon. And then kung sakali din po naman na ma-pick ko yung birthday ninyo or yung question ninyo sa live at nasagot ko base sa nakuha kong baraha at sa nalaman kong vibration ninyo, huwag kayong magalit kung totoo yung hula sa live. Lalong-lalo na kung mga yung sagot ko doon is hindi nyo kayang tanggapin. Alam nyo ho, sa totoong sitwasyon, kapag legit ang isang card reader, vibrations pa lang, kahit hindi ka magsalita, kahit tignan ka lang niya sa larawan mo or sa pagmumukha mo sa personal, yung legit na manghuhula, alam ang pagkatao mo. Lalong-lalo na kung ito ay idadaan pa sa ritual. Kasi doon sa ritual, makikita kung ano ang katotohanan. Kaya nga 'di ba, nalalaman ninyo yung negative. Kasi yung sasabihin talaga namin, yung mga bagay na dapat nyong iwasan. Kasi wala naman kaming dapat i-warning sa blessing. Kasi yung blessing is kabutihan. So, if ever na sa ilang ulit na pagkuha ko ng pangalan nyo sa live at puro good, o di magpasalamat ka kasi good thing yung nakukuha ko. But if ever na ilang beses ka rin magtanong tapos puro negative yung nakukuha, ibig sabihin, marami kang kailangang ayusin sa buhay mo. Huwag kang magalit na kesyo hindi mo gusto yung vibrations na nakukuha sa'yo, isasabihin mo scam. At kung sasabihin naman sa'yo yung solusyon at yung mga posibilidad na magagawang ritual, ayaw mo din. 'Di ba? Kasi ganito 'yon. 'Di ba kapag nasa tamang edad ka, sasabihin mo sa magulang mo, pwede nyo akong panghimasukan sa desisyon ko bilang anak. Pero wag nyo akong panghimasukan sa desisyon ko sa pamilya ko. Kasi may mga tao pamilyado na. So they have their own privacy. Kahit sa mga kapatid nila at kahit sa mga magulang nila. So, kapag nandun ka na din sa pamilya mo, sa wife mo kung sakali or sa husband mo, sasabihin mo din dun buhay ng kapatid ko yan or buhay ng kapatid mo yan, labas na tayo. 'Di ba? May mga ganung punto sa buhay. So kung ihahalin tulad mo sa isang ritual, kung ang trouble ng buhay mo is financial, yung pangalawa is yung career mo, at yung pangatlo is the love life mo. Kapag sinabi ko kung anong solusyon na gagawin dito, dito, at saka dito, makinig ka. Kasi, hindi mo pwedeng pagsama-samahin ang adobo, afritada, at saka minudo. Sana na-gets nyo, no? I-imagine mo kung ano yung lasa ng tatlong ulam pag pinagsama mo. Dahil sa gusto mo lang makabudget sa ritual. 'Di ba? So ngayon, klaro at diretsong salita, humihingi ka ng pabor sa universe at sa Diyos na yayaman ka. 'Di ba? Alam mo ba kung gaano kataas yung gagawin mong ritual para lang yumaman ka? Kasi it takes a lot of action and prayers binding together
for that to happen on a specific time frame that you're asking for. So, halimbawa, doon naman tayo sa love story. Gusto mo magkabalikan kayo. And then, by the time na bumalik siya sa buhay mo, gusto mo na ikaw na lang at wala nang makakaagaw sa kanya habang buhay. And then yung third, gusto mong magkaanak sa kanya. So, ibig sabihin, there are 3 stages of request that you are asking from the universe. Una, balikan ka. Pangalawa, kayo na habang buhay. Pangatlo, magkaroon ka ng anak. Sa tingin mo, kasya yung isang set or ilang set lang ng ritual doon sa 3 wish na yon. Kasi hindi ibig sabihin na yung time na toddler ikaw, isama mo sa high school at isama mo sa college. Kasi kung meron pwedeng pagsamahin yon, ginawa na ng mga magulang para makabudget sila sa tuition fees ng mga anak nila. So, yung pinakamaganda siguro na example ko dito is, magkaiba yung elementary, yung high school, at saka yung college. So, di ba, kapag yung college na mas mahal, kasi ito na yung final choice mo, ito na yung final mo. So, kung aasahan mo, sasabihin mo sa Diyos, gusto mong yumaman, pero wala kang gagawin, hindi mo makukuha yun. Kasi sinasabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kung bibigyan kita ngayon ng ladderized na option para makuha mo lahat ng pinapangarap mo at lahat ng bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, kailangan mong makinig. Kasi ikaw ang may kagustuhan yan at hindi kami. So kung gusto mo na lahat yan mangyari, gumawa ka ng paraan. Kasi kami, medium lang kami para mapabilis at gumaan ang paraan na gusto mong makamit. So, ganun yun. Sa pera, sa negosyo, sa trabaho, sa pagkatao mo. At sa pakikitungo ng mga tao sa'yo. So, walang proseso sa ritual na magic. No? At ito lang yung pinakamaganda at pinakamabisa kong masasabi sa inyo lahat. Kung ayaw mo na mahulaan ka na ganyan pala ugali mo, ganyan ka pala na klase ng tao, huwag kang gumawa ng mga kabulastugan, huwag kang gumawa ng kasamaan, huwag kang maging sinungaling, at huwag kang maging narcissistic or ma-pride or ma-ego at ma-drama para hindi ka mapahiya sa live. Kasi wala kaming nakikita, hindi kita kilala personally, hindi kita kasama, na hindi kita nakita, hindi rin kita nakachat. Sumali ka lang sa live ko and then you keep on bombarding me messages like those. Kung hindi mo kayang tanggapin yung nakikita ko sa baraha, then you find another reader and try a second, a third, a fourth, and a fifth opinion. Kasi kung legit yung reader na mapupuntahan mo, along the way, iisa lang ang makikita doon. And everybody may common ground yan. Kahit anong vibration pa ang hulaan. So, sa lahat-lahat ng may balak na magpa-ritual, magpa-cleansing, no? Wala po dyan ang sinasabi natin na libre. So, abangan nyo na kapag humingi kayo ng pabor sa Diyos, ang ilagay nyo sa isipan nyo, ano ang kaya nyong ipagpalit para bigyan niya kayo ng ganyan. Kasi kung gusto nyong magkaroon ng sasakyan, magtrabaho ka, mag-ipon ka para makabili ka ng sasakyan. Kahit cellphone, ganun gawin mo. Kaya huwag kang humingi ng humingi kasi hindi yan lagi binibigay.